Pero sadyang sutil lang si Raulo. Inabutan pa niya itong kinakalat ang ilang oras na niyang pinaghirapang ayusin. Ops! Ani Blessy na mapang-asar sa tono. Lumipad sila, Samantha. Mahangin kasi dito sa pwesto mo eh. Kagyat ang pag-akyat ng dugo sa ulo ng dalaga. All of a sudden, she saw red. Walang pasabing binitawan niyang mainit na kape sa pataanan mismo ng babae. Ouch! Samantha! Bessie screamed ang tumalsik sa paa nito na naka-stockings ang mainit na tubig. Lalo ng laki ang mga mata nito nang atakihin niya ito na sabunot. Wala na siyang pakailam. The world knows too much already. Samantha, you're crazy. Sigaw pa nito. Nagkagulo sa department nila. May mga humihila sa kanila at may inilalayo si Blessy. Galit na galit si Samantha, pero nang mahimasmasan kumalma naman siya. Umiyak si Blessy na hindi malaman ang gagawin sa paso nito. But when she saw Samantha's coffee on her table, hinaginap ito iyon. Walang pag-a-anticipate na isaboy nito yun sa kanya. Eksenang inabutan ng mga boss nila. Everybody returned to their respective workstations, saved for Samantha and Blessy. Si Samantha basa ng kape sa mukha at sa mamahalin niyang puting blusa. Di na ganon kainit yon pero mahapdi pa rin sa balat na pinagkakapit palalo ng telang kumakapit sa balat niya sa gawing dibdib niya. Nevertheless, she did not scream. Mas natutok pa ang pansin niya sa mga bagong dating. Si Miss Pascual, si Miss Manalo, yung manager nila at isa pang pamilya ng lalaki na malamig ang pagkakatingin kahit matalim ang mga matang nakatingin sa kanya. Gwapo? Hindi. Kulang ang salitang yon. Gwapong nakakatakot ang mga tingin na tila nanonood sa kaluluwa. Pamilyar na mga tingin na huli niyang nakita sa uhaw ng hostisyang mga mata na dapat maging asawa ng ate niya 11 years ago. When he held her by her little shoulders and swore to protect her, Samantha's heart beat erratically inside her chest. When our eyes met, could he be? What is going on here? Lumagundong ang pamilyar na tinig nito sa napakatahimik na opisina. Parang nawala ang mga tao sa paligid nila as the realization hit Samantha. She froze on her spot as Liam DeJoss stepped towards her like the Ice King himself, sending chills throughout her being. Pakiramdam ni Samantha giniginaw siya as she felt her hands shaking. She never expected to see her husband that way. What brought the mysterious CEO to his lowly staff's cubicle? Napatingala si Samantha nang tumigil sa harap niya si Liam. She could still remember how he was the tall guy when she was just little. Pero bakit ganon? Parang di siya lumaki? Hanggang ngayon, kailan pa rin niyang baliin ang leeg niya para tignan lang to sa mukha. Samantha realized matangkad na lalaki si Liam DeJoss. He exuded an intimidating aura and power. Nag-uhumiyaw yon sa tayo pa lamang nito. Sa mga tingin nitong parang nagmula pa sa North Pole. And yet, despite the coldness, hindi rin maikakaila ang matinding galit sa mga iyon. What did she do that offended him? Duh! Samantha, nagtanong ka pa. Look at yourself, you are a mess. Nahuli ka sa act na nakikipag-away. Nakakahiya ka. I'm sure mas lalong di papayag si Liam na malaman ng lahat na asawa ka niya. What are you doing? He asked. Pakiramdam ni Samantha, nagkabikig ang lalamunan niya. When she opened her mouth to speak, walang lumabas na boses sa mga labi niya. O talagang na speechless siya. Una, bukod sa pamilya na features na mukha nito, Liam's total appearance changed. At hindi in-expect ni Samantha na mala Greek god ang makikita niya sa paghaharap nilang muli ng kanyang asawa. Naging matured na siya sa itsura nito. Gwapong matured. He was already a respectable man at 35 and not the 19-year-old baby boy she remembered. Do you think this is a playground? Liam asked. Samantha felt like she was a child being scolded by her father for being caught fighting with a playmate. Napayoko na lang si Samantha para iwasan ang tingin nito at ang mga mapanghusgang mga tinging pinupukol sa kanya ng mga katrabaho niya. Do you have any idea why I am here? Because of this. Napaangat siya ng tingin nung halos ipagduldulan nito sa mukha niya ang dokumentong hindi niya napansing hawak nito. This is the last time that you're going to do this. I lost a deal because of you. Your disobedience and inability to follow a very simple instruction caused the company to suffer a great loss. Tapos, pinunit ni Liam ang papel sa harapan niya. Di tumigil hanggang sa hindi magkapera-peraso yon. Yung tipong dinaig pang dumaan sa paper shredder. Kahit mag-effort pang chismosong pagdikit-dikitin ng mga piraso, imposibleng mabasa pang nakasulat doon. Di naman halatang galit na to. Samantha knew by now what it was. The annulment papers that she signed and sent them. Pero anong loss ang sinasabi nito? The folder where she inserted the document was a done deal. Imposibleng sinasabi nito. This is not what I expect from my employee, he continued. Employee? Mapait na ulit ni Samantha sa utak niya.
Of course, she was just an employee to him. Naginit ang sulok ng mga mata niya, pero hindi siya iiyak. Sa tanang buhay niya, minsan lang siyang umiyak dahil sa emotional pain. Yon ay nung mag-sink in sa kanyang wala na siyang pamilya. It was Liam who made her realize that. When he told her he would be her guardian from then on, tapos eto to ngayon, pinapagalitan siya na para naman siyang isang bata. He was humiliating her. Alam ba nito iyon? O sinasadya talaga siya nitong ipahiya? Tinaas sa Samantha ang muka at sinalubong ang tingin nito, kasabay ng mapang-uyam ng ngiti. Fire me then, hamon niya. Mahina lang pagkakasabi niya pero diniin niya ang bawat salita. Ewan niya kung narinig ng kasama nila ang iba. Siguro naman nakikinig kahit na kunwari busy sa kani-kaniyang mga trabaho. I will not beg you to keep me. Why? This was their boss. In their workstation whom they've just seen for the first time. Pero kung may mas nagulat yun ay ang mga manager sa likuran ni Liam. Was it their first time to see their boss treat an employee like that? Nakawang ang labi ng mga to sa paraang tila napakalaking sorpresa ang nasaksihan. Not so fast, Samantha. Liam answered in an equally low but firm voice as he said her name. I'll be the one to tell you if I no longer need your services. So until then, stay and obey whatever I say. Do I make myself clear? My services in photocopying your files? You must be kidding, she said through gritted teeth. I can do more than this freaking job that you gave me. Your attitude of rushing things is not good. You should start low so you can understand what's going on in the lower ranks. Sabi ni Liam na mariin pa rin ng mahinang tono. Para silang nag-uusap na dalawa sa kanilang sariling mundo, sa hina, pero paring ina nilang mga tono. Pupusta siya. Hirap na mag-eavesdrop ang mga chismosong social climber niyang mga kasama. Isa pa yun, kapag kaya sinabi niya kay Liam ang observation niya, so far sa pwesto niya maniniwala kaya to? No, hindi siya ganon. Hindi siya magsusumbong dahil unang-una. Di siya sumbongera. Pangalawa, wala siyang habit sa paninira. Pangatlo, would he give a damn? Ito nga't pinapahiya siya. Don't think that you can control me, Liam. Palaban niyang ani. He must know na hindi siya interesado sa trabahong binigay nito sa kanya. I will not stop until you give me what I want. She meant her freedom, pero ngumisi lang si Liam. Samantha fought the urge to gush over her husband's beautiful smirk. Ni hindi niya na-realize na may binabagayin pala ang ngisi, pero wala siyang pakialam. And besides, hindi ba't galit to? Ano ngayon ang iningisi-ngisi nito? You don't want to see me mad again, Samantha? Bumalik sa kaseryosohan ng mukha ni Liam. Matapos bumaba ang tingin nito sa coffee, stain niyang white blouse, at hindi niya pa alam na namumula niyang leeg sa ninang bahagyang pagkakapaso. Go home and fix yourself. He then took off his clothes and put that around her shoulders. Patakip sa basa ng kape niyang bulusa, bumabakat sa kanyang damit panloob. Tapos tumalikod na ito at umalis kasama ng mga managers. Nang mawala ito sa harapan niya, saka si Samantha nakaramdam ng pananambot ng tuhod. Wala sa loob na napaw po siya sa upuan niya. She wanted to cry. Inabot niyang tumbler at uminom ng tubig. She felt so thirsty all of a sudden. Dinig pa rin niya ang malalakas sa kabog ng kanyang dibdib habang nakatingin sa nilabasan nitong upuan. Di siya makapaniwala sa nangyari. 16 years niyang hinintay ang pagkakataon na makita si Liam. Now that it had come to pass, pakiramdam naman niya gusto niyang baguhin ang nangyari. Why must he see her like that? Habang nagpapakabayolente siya at mukha, siyang lumaki sa kanto ang asta niya. Siguradong kinahiya siya ngayon ni Liam. Pero sa ginawa nitong pagsugod doon at pag-iwan ng coat nito sa kanya, para na rin itong pinagsabi sa lahat na meron silang koneksyong dalawa. At hindi alam ni Samantha kung ikatutuwa niya iyon o ikaiinis niya pang lalo. Sana pinatawag na lang siya nito sa office ito. But no, he went to her workstation and in front of everybody, humiliated her like she just caused the company's downfall. Nakayom niya ang mga kamao. No, she had enough. Kinuha niya mga gamit at nagmamadaling umalis nang walang kahit anong salita kahit mukhang mga palaka na naghihintay ng ulan ng mga katrabaho niya. Pinapanood ang bawat kilos niya. Marahil umaasa mga tong magpapaliwanag siya. But why would she care about what they think of her? Dahil bad trip pa rin siya paghatid sa kanya sa opisina. Nang sumunod na araw hindi siya pumasok. She just made her driver think na nagawa nitong trabaho na ihatid siya sa trabaho. Pero pagkababa niya nagtaxi siya papunta sa condo ni Selena. I'm leaving in an hour. Anang kaibigan niya na parang ayaw pa siyang papasukin. Nagpaplansya ito ng buhok nito. I need someone to talk to, Selena. Kahit hindi siya welcome, pumasok pa rin si Samantha. Binagsak ang sarili sa kama ng kaibigan, bumalik din agad sa harap ng vanity nito. Okay, shoot. I guess I can multitask. I have seen Liam. Wika niya at bahagyang napaigtad ng sumigaw ang kaibigan niya. Ouch!
Daing nitong napaso ang sarili dala ng pagkagulat at sinabi niya, "So, anong itsura ng guardian mo? Pogi ba ang famous pero mysterious na mall tycoon?" Mapait siyang umiling. Yun lang ba ang concern nito? Kung pogi si Liam? Oops, sorry. Selena grinned. So ano nangyari? Naiinis ako? Si Samantha. He made me work in his company. Assistant ng assistant. Nakalabi niyang dagdag. Lately, hindi niya nagkakausap ang kaibigan. Kaya ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataong ikwento yan dito. Ang huli kasi nilang pagkikita yung sa club ba? For real? Namilog ang mata ni Selena. Paano ito nga mataas agad ang posisyon sa family business ng Makato? And just yesterday, he humiliated me in front of everyone. Gustong-gusto niyang ikwento ang buong pangyayari, however she couldn't. Di tuloy niya mailabas lahat ng sama ng loob niya. In the end, natapos sa isang oras, hindi niya na-unload ang mabigat na pakiramdam niya. Sumabay na rin siya sa paglabas sa Selena. I am so sorry, Samantha, but I promise you, kapag may libre akong oras, akong tatawag sa'yo. Paumanhin ng kaibigan niya bago sila maghiwalay. Samantha heaved a sigh. She thought of calling Rollin pero sigurado busy rin to. Tumingala siya tumingin sa langit. Why was her life so miserable? Gusto lang naman niya lumaya na. When an empty cab passed by her, tinawag niya yun at nagpahatid sa lugar ng mga ilang linggo niya nang hindi na babalikan. But first, dumaan muna siya sa flower shop, bumili ng mga bulaklak. Ate Nikki, I apologize if I haven't visited you in a while. Ani niya habang pinapatong sa harap ng puntod ng ate niya ang mga dala niyang paborito nitong white roses. Mausoleum yun at sa katabi nito ay ang mga magulang nila. She paid them respect as well, pero sa tuwi na kay Nikki siya nagtatagal. Kahit kasi nang nabubuhay pa ang mga ito, hindi siya masyadong close sa parents nila. Busy kasi lagi ang mga ito at ang ate lang niya, ang matyagang lagi niyang kinakausap. Kaya ang pagmamahal niya sa namayapang kapatid wala rin katumbas. She missed her a lot. Kahapon nakita ko rin sa wakas si Kuya Liam. Umpisa ni Samantha na pagkukwento. Whenever she would refer to Liam in front of Nikki's grave, she would call him Kuya. Kahit na sinabi rin naman niyang pinakasalan niya ang boyfriend nito. She promised her na hindi yon sa kung ano pa mang dahilan. He would remain Nikki's. It is just out of respect kaya siya pumayag sa kasal. Lagi niyang hinihiling kay Nikki na sana wag itong magagalit. Kasi sa puso naman niya, he was just her Kuya Liam. Ang lalaking brother-in-law niya dapat ngayon, hadn't her sister died too early. He had changed a lot physically, she added. And you know what? Hindi na rin siya yung gentle na Kuya Liam na kilala ko. Pinahiya niya ako kahapon. Nag-umpisa si Samantha na maging emosyonal habang nagsusumbong sa ate niya. She wished Nikki was still alive. Gusto niya na sanang sasagot to sa mga kinukwento niya. For so many years since she was allowed to visit there alone. Hindi niya alam kung gaano siya katagal naroon, pero nang lumabas siya halos tapit hapon na. Mapait siyang umiti sa sarili. Ayaw niya sanang umuwi kaya naman sa halip na umuwi na nga, tumambay pa siya sa paborito niyang coffee shop at nagpatay ng oras. Nakalimutan niya dapat pala susunduin siya sa trabaho. When she realized it, halos mamatay ng cellphone niya sa dami na pala ng napalipas niyang tawag. Hindi niya narinig ang ringing tone niya. Ganun ba siya ka-absorb sa mga iniisip niya? Sinagot niya yun na mag-flash muli ang pangalan at numero na Uncle Danny sa screen. Pero hindi na siya nakakapag-hello, namatay pa ng tuluyan ang cellphone niya. She glanced at her wristwatch and was surprised to find out that it was already 10 in the evening. Kaya nagmamadaling lumabas siya ng coffee shop at nagtawag ng taxi. Lagot talaga siya kina Uncle Danny at Auntie Minerva. How could she miss the time? Pagkahinto na pagkahinto pa lamang ng taxi, sa harapan naman siya ni Liam, sinilubong na si Samantha ng mga tataranta, tila may nahihintakot ang mga kasambahay. Napakunot noo siya pero hindi nagsalita. Ang OA lang? She's 23, mukha ba siyang nawawala pa sa labas? Nevertheless, she braced herself for an inevitable sermon from either Uncle Danny or Auntie Minerva or both. Lagot ka talaga, Samantha. Ani niya sa sarili habang papasok ng grandiosong living area. Para lang mapahinto dahil sa napasukang mga nakahilera na unipormado mga kasambahay at kwardya. Kasama na rin sina Uncle Danny at Auntie Minerva. Puro mga nakayukong ulo hanggang sa unahan ng mga ito. Tunay na mga amo ng mga ito. Si Liam na Diyos. Si Liam? Umuwi ito? Anong ginagawa nito doon? Samantha! He cursed at once when he saw her. Is this how you make everyone at home dead worried about you? His angry voice filled her ears. Nagmarcha to palapit sa kanya, tinaklit siya sa braso. Akala ni Samantha para lang saktan siya, pero naggulat siya nang ma-realize ang ginagawa ni Liam. He was checking her arms for any trace of harm. Kung halos mahimatay siya sa nervous kanina, ngayon naman pagkairita ang nararamdaman niya. What did you think of her, bata? Why were you not answering your phone? Galit itong tanong na palaskol siyang binitawan.
Hindi ko napansing nagre-ring ang phone ko. Sabi ni Samantha na walang bahid ng remorse ang tinig. 20 calls each from Danny and Minerva and 10 from me. And yet you're telling me na hindi mo napansing nagre-ring ang phone mo? Where were you the whole day, Samantha? Inatid ka ng driver sa opisina pero hindi ka pumasok. Ganon karami? Kaya para namatay na lang ang cellphone niyang hindi naman talaga niya i-charge bago siya umalis kaninang umaga. Isa pa kasama to sa mga tumawag sa kanya. I told you, I don't like working for you anymore. I told you, I don't like working for you. Ines si Samantha sagot at tila hindi na rin pinalawag sa isip kung bakit pa rito tinatawagan siya. Imposible nag-aalala din to. Si Liam? Puputi ang uwak pero hindi to magkakaroon ng pakialam sa kanya. Besides, I know this is your house, but what are you doing here, Liam? Do not question me when I am questioning you. Is this how you should react instead of apologizing for making everyone worried? I have nothing to apologize for. Taas na pa niyang sabi. I am not a kid anymore, Liam. It's not only my obligation to tell you or anyone about my whereabouts. Siyempre, alam niyang mali siya. Dapat naman talaga nagsabi siya kina Uncle Danny, pero gusto na niyang inisin, lalo na si Liam. She just made a mental note to herself na magsusorry sa mga kasama sa bahay kapag nakaalis na to. Great, Samantha. Hindi to makapaniwala. Do you think that kind of attitude would bring you anywhere? Attitude, attitude, attitude. Gigil ni Samantha ang ulit. Kahapon pa to nagle-lecture tungkol sa attitude, na kesyo ganito, kesyo ganyan. You don't care, alright? This is my life, leave me alone. Sigaw niyang akmang lalampasan nito para umakyat na sa kanyang silid. Pero mabilis siya nitong hinigit pabalik. Ouch! Reklamo yung nasaktan sa pagkakahawak nito sa braso niya. Dining room is that way, Samantha. Turo ni Liam sa kanya. Di naman siya makapaniwala. She just shouted at him, didn't she? Top dining room. Ano sa tingin nito? May gana pa siyang kumain? I am not hungry. Angel niya. But I am. I waited for you so you should join me wherever you like it or not. Mariin ni Liam na sabi sabay hila sa kanya sa direksyon ng dining room. Wala siya nagawa. Ines na walang choice na nagpakaladkad siya rito. Di kumikibo sa Samantha habang kumakain sila ni Liam. Wala siyang ganang kumain, kahit sa totoo lamang gutom naman talaga siya. Nainis siya sa kanilabasan ng matagal niyang pangarap na makita ito. She had expected to see the gentle Liam who was so in love with her sister back then. Bakit makalipas ang 16 na taon, hindi lang pisikal nito ang nagbago? Gone was the kind and sweet Liam the Joss she once knew. Napalitan ng pakaka-intimidate at overbearing nitong version. When did you come to work? Tanong ni Liam habang nagpupunas ng labi. He was already done eating. Samantalang si Samantha nilalaro na lang ang pagkain sa pinggan niya. Para ano? You humiliated me, remember? Ano pang mukha ang ihaharap ko ron? She rolled her eyes at him. You're 23, Samantha. Hindi ka na bata. Can't you handle such a small matter? May bahid ng pagkairita ang tono ni Liam. How about you? Must you confront me that way? You could have called me to your office and settled your issues with me privately. Gigil niyang sagot. Nakakunot lang ng noo si Liam. Are you questioning me? Yes. Tumayo siyang bigla at nahimpas pa niya ang palad sa mesa. Pero dahil di naman nyari sa nauugang material ng dining table, di nagkaroon ng impact ang ginawa niya. I already have trouble dealing with my colleagues. You made the situation worse when you put me on the spot. You're doing just fine until you lose your temper, Samantha. You let your anger get the best of you. What do you even know? Sumbat niyang putol dito. Sinong hindi mauubos ng pasensya kung araw-araw na lang sinusubukan nila ako? Tell me, what do you know about what happened? Wala, diba? Because you purposely put me there para ipamukha sa akin na hindi mo naman ako kailangan doon. I was even told there wasn't really a vacant position. Tuloy-tuloy pa ni Samantha ang litanya na walang planong pigilan ng sarili na makalabas ng sama ng loob. At kaya lang daw ako na-hire ay dahil may pinapasiya ako sa kama ng matandang direktor. Do you have any idea how badly I wanted to break their faces? Kalmado na naging reaksyon ko. Kung hindi, 3rd-degree burn ang aabutin sa akin ng babaeng yon. Mariing sabi ni Samantha. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.